Good morning po. Actually, really good morning kasi madaling araw pa lamang dito at alam nyo naman na ako'y nandito ngayon sa Pilipinas. So ngayon, ang mensahe po natin ay dito sa chapter 3 ng pangalawang Pedro. Mga Biblia po ninyo, kunin na po ninyo at atin po itong pakinggan. Ito ay napakahalaga kasi ang tinutukoy dito ang pangakong pagdating ng Panginoon. At alam po natin na ang lahat ng pangako ng Diyos ay Kanya itong tinutupad. So verse 1, but before that, let's pray po muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo, muli po namin sa iyo itinutulog ang aming sarili at pinapaubaya sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu, O God, ang aming mga tainga, ang aming mga puso, O God, upang lubos namin itong maintindihan at masunod namin ang iyong kalooban. Ito po ay nagdudulot sa amin ng pag-asa at pananampalataya. Kaya Lord God, salamat po sa pagbukas ng bawat isipan namin ngayon. Lahat ng mga nakikinig sa salitang ito, O God. Purihin ka aming Diyos, dinadakila ka namin sa lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 3, ito po sabi dito, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. So si Apostol Pedro po ang nagsulat nito at ito'y nagre-remind sa mga mahalagang bagay na naipaabot niya sa atin. At sabi dito sa 2, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ito po ay ang tinutukoy dito ay ang mga taga-sanlibutan na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya katulad ng pinapaunawa po dito, pagtatawanan daw tayo ng mga taong namumuhay ayon sa sariling pagnanasa. At iyan yung mga tinuturo sa atin ng mga may pagnanasa dahil nga wala sila sa Panginoon, ang mga ninanasa nila ay ang mga bagay din na nasa sanlibutan. At ito, sabi dyan, yan, pagtatawanan kayo. Yan, mga Kristiyano, parang sabi nga, baga, ang akala sa atin ng mga makamundo ay parang mga baliw, mga siraulo, 'di ba? Dahil mga tinatawag na praise the Lord, amen. Dahil ang pinaniniwalaan natin ay ang salita ng Diyos sa mga bagay na hindi natin nakikita, subalit umaasa tayo sa pangako ng Diyos na ito'y tutuparin. Subalit ang mga taga-sanlibutan, mga makamundo, hindi nila ito nauunawaan. Kaya sabi diyan, pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala ring pagbabago sa buhay ng likhain ang mundong ito. So ito yung mga pilosopo po na tinatawag. O nasaan ang inyong Kristo? Ang sabi nyo, Jesus is coming very soon. Bakit wala hanggang ngayon? So ito po yung mga sasabihin sa atin ng mga unbeliever o yung mga, sabi dyan, yung mga mamumuhay sa sarili nilang laman. Magang pilosopo niya sinasabi, nasa na bakit hindi pa siya dumarating? Sabi diyan, namatay na ang mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit, sabi dito po ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, which is yan po ang naunawaan natin. Mula sa Genesis 1, ang lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita ay pinasimulan ito sa bagay sa simula, sa salita, sa salita, sabi dyan Sinadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig. Yan. At sa pamamagitan ng tubig, ng malaking baha, ginunaw
ang daigdig ng panahong iyon. Ayan po ang naiintindihan natin. From the beginning, ang lahat ng bagay ay walang anyo. Diba sa chapter 1 ng Genesis, ang Holy Spirit ay hovering around sa ibabaw ng tubig at bumabalot dito ay kadiliman. At nung nagsalita ang Diyos na magkaroon ng liwanag, and so on and so forth, na nandoon nagsimula na likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya pinapaunawa po dito, na sa pamamagitan din ng tubig, malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon, nanatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kasi nga, yan ang nakapropesi na maglalaho ang lahat ng bagay. Yun din kung ano ang pinasimulan ng Diyos sa kanyang salita ng likhain ang langit at lupa. Ganun din sa mga huling araw, nagmumula sa salita din ang katapusan ng lahat ng ito. Mawawala ang langit at lupa, subalit mananatili ang salita, sapagkat pinaunawa sa atin na ang salita ay Diyos. Diba? Na ang Panginoong Hesus ang salita. At sabi po dyan, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masama. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kaya kung titingnan natin ngayon, ilang nasa dekada, anong dekada na, ilang century na po tayo ngayon, Pero pinapaunawa dito ang one day sa Diyos. Ang kalendaryo ng Diyos ay iba sa kalendaryo natin. Ang kalendaryo ng Diyos, ang 1,000 years ay isang araw lamang sa Diyos. Kaya dito maraming nagsasabi na, nasaan na ang Panginoon, di ba? Bakit wala pa? Pero maintindihan natin dito bakit ganon. Sabi dyan, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat ng bagay, hindi niya nais na mapahamak. Okay, sabi po dito sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, hindi niya nais mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So yan po ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon, dahil binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at tumalikod sa pagkakasala. At nakikita po natin ngayon kung paano nagiging worse ang sitwasyon dito sa sanlibutan. Pasama ng pasama ang sanlibutan. At ito ang tinuturo po dito na talagang kailangang maikalat ang salita ng Diyos sa apat na sulok ng sanlibutan upang ang lahat ng bansa ay mabigyan ng babala. Magbigyan ng warning na talikuran at pagsisihan ang kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa kadarating ang wakas. Yan po ang nakapropesiya ng banal na aklat na nakasulat sa aklat ni Mateo, di ba? So ayan, binibigyan ng pagkakataon makapagsisi at tumalikod sa kasalanan ang mga tao. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Ayan, ito po, reminder ito sa lahat, at ulit-ulit ito sa atin. Darating ang Panginoon na tulad ng isang magnanakaw, meaning walang nakakaalam kung kailan papasok sa bahay ang isang magnanakaw. Bakit ginamit ito sa ganito? Kasi po walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Wala ni oras o ni anong taon, pero may binibigay siyang warning, may binibigay siyang mga palatandaan kung kailan ang kanyang pagbabalik. At sa ating namamasdan, at sa pagbabasa ng banal na aklat, hayag po sa atin ang palatandaan ay laganap ng pinapakita na malapit nang dumating ang Panginoon. So kaya ayan, tinuturuan tayo na maging handa kayo sa lahat ng oras, maging gising kayo sa lahat ng panahon. Sabi dito sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Yan yung po ang tinuturo sa atin na wawakasan ng Diyos ang lahat
ng kasamaan. Mawawala ang lahat ng bagay dito sa lupa. Mawawala, mamamatay ang lahat. Maliban na lang kung pagdating ng Panginoon, mga buhay pa tayo or something na yun ang tinutukoy doon na sasalubong sa alapaap. But yung mga namatay na ay bubuhayin muli. At ito po ang pagtuturo sa atin nga na maging gising tayo sa lahat ng oras at panahon. Dahil ang araw na iyon, sabi dyan verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Yan po, pagpapaunawa sa atin. Kaya tinuturuan tayo, wag natin ibigin ang mga bagay nandito sa sanlibutan. Kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, gamitin natin ito sa kanyang kapurihan dahil mawawala po ang lahat ng bagay. Mawawala ang mga pinagsikapan natin dito. Mang bagay, mga naipundar, ito pagdating ng araw, ito ay mawawalang kabuluhan. Subalit ang bilin sa atin ng Diyos, higit ninyong pagsumikapan na makapasok kayo sa buhay na walang hanggan. Kaya yung tinuturo sa atin, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Na ang tinutukoy na habang tayo nabubuhay, kung tayo pinagpapala ng Diyos, hindi na ito para sa ating mga makasariling hangarin. Kundi sabi dyan, kung tayo pinagpapala ng Diyos at kalooban ng Diyos na pagpalain tayo. Kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, gamitin natin ito sa paggawa ng mabubuti, pagkawang gawa. Itulong ninyo ito sa mahirap upang marami ang magpasalamat sa Diyos. Gamitin ito sa mabubuting gawa. Maging halimbawa tayo dito sa lupa. Dahil kaya nga tinuruan tayo, wag ninyong ibigin ang salapi. Dahil ang taong umiibig sa salapi, iniibig niya ang sanlibutan. Kaya siya nagiging gahaman. Kaya siya nagiging makasarili. Wala siyang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan. Dahil yan po ang mga taong nakatuon ang kanilang pansin dito sa sanlibutan. Pero tinuturuan tayo, maglalaho ang lahat ng bagay. Mawawala ang lahat ng ito. At higit nating pagsumikapan ang makapasok tayo sa eternal buhay na walang hanggan, na kung saan doon walang magnanakaw. Kaya sabi dito, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, na kung saan wala doong magnanakaw na nakakapasok, na kung saan wala doong kalawang na kumalawang ng inyong anumang bagay. Ang langit pinaunawa po sa atin dito, dito sa huling aklat na sa pahayag. Ang langit doon lalakad ka sa gintong kalsada. Wala nang pagluha, wala nang pagkagutom, naandoon ka parang purihin ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ang naandoon. At ito po yung pinapaunawa sa atin, na dito sa lupa, kung ano ang pinagsisikapan ng tao ng lubos, ito'y sa duloy wala itong magiging walang kabuluhan ang bagay na ito. Kita niyo po kung paano nagiging gahaman, mga sakim ang tao, nagiging makasarili. Dahil ang ninanais nila ang mga nandito sa sanlibutan. Pero salamat sa Diyos, tinulungan tayong baguhin ang ating kaisipan. Ang lahat ng mga bagay na ito pinaunawa ng Diyos, mawawala ito. Wawasakin ng Diyos ang lahat. At tulad dito, ang sabi dyan, ulitin ko pong muli. Ngunit sa araw ng Panginoon ay ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na narito ay mawawala. Tingnan niyo po, mawawala. Mawawala yung mga bagay, mga bahay, mga sasakyan, anumang naipundar, ng tao dito'y mawawala po itong lahat. Kaya hindi dapat ituunan ng pansin na ang tao ay nagiging mga selfish, na iitsapwera ang patungkol sa Diyos, na iitsapwera ang patungkol sa pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Masunod lamang ang hilig
ng mga bagay dito sa sanlibutan na which is mali po. At salamat dito sa salitang ito ng Diyos na nagmulat sa atin na kung tayo ngayon ay nagsusikap, nagtatrabaho, hindi na ito para sa ating mga sarili, kundi ito para magamit tayo habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo ngayon ay binigyan ng buhay, bagong buhay, hindi na ito para sa ating mga sarili, kundi ito'y para mabigyan siya ng lugod dahil may ending ang lahat ng bagay dito sa mundo. Sayang ang mga panahon na ginagawa ng taong pagpapakahirap sa mga bagay dito sa sanlibutan, subalit sa isang araw, isang iglap, mawawala ang lahat ng ito. Ano? Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na ririto'y mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Yan po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Nauunawaan natin ang lahat ng ito dahil ganito ang magiging wakas. Ang lahat ng bagay mawawala, mamuhay kayo ng may kabanalan. Dahil ito po tinuturo sa atin, walang makakapasok sa buhay na walang hanggan na nasa kasalanan. Yung mga pinapahalagan po natin noon, ang mga bagay, pinapriority natin, gusto natin masunod ang hilig ng ating mga laman, ang mga hilig, kumbaga yung mga ng ating mata, dito, yung mga material things, na minsan kahit may maapakan na wala tayong pakialam, basta masunod lang natin ang ating gusto. Subalit salamat sa salita ng Diyos na nagmulat sa atin. Binago totally ang ating buhay, ang ating pananaw, na ang mahalaga ngayon ay lumakad tayo na may kabanalan, lumakad tayo na may katuwiran habang hinihintay natin ang wakas, ang pagbabalik ng Panginoon. Dahil walang kabuluhan, hindi po tulad na unawaan natin, lahat hindi natin madadala sa kalangitan anumang mga bagay. Ngayon, yes, nagtatrabaho, nagpupundar pero hindi na yung para ba doon ilagay ang ating puso. Nagtatrabaho tayo, of course. Kasi malinaw din, hindi din tayo dapat maging tamad dahil may purpose kung bakit tayo nabubuhay. Ang purpose natin ay magamit tayo ng Diyos na maikalat ang kanyang banal na salita upang ang lahat ng tao ay makarinig. Yan yung purpose kung bakit nagsisikap tayo. Katulad ngayon, hindi ako dito makakarating ng Pilipinas kung hindi ako nagtatrabaho. Kung hindi ako nagsisikap, wala akong pamasahe sa eroplano, hindi tayo makakapagpakain ng mga homeless. Kung tayo'y tatamad-tamad, of course, nagtatrabaho. Higit pa nga sa dati ang pagtatrabaho natin ngayon, di ba? Pero ang kaibahan ng pagsisikap ng pagtatrabaho natin ngayon, hindi na ito para sa ating mga sarili. Katulad nito, nakabili ako dito ng property, hindi ito para sa aking sarili. Kundi ito'y para anuman ang nagagamit na finances dito, para ito magamit na makakilos, na maikalat ang banal na salita ng Diyos. So yun po yung kaibahan. Iba kasi yung nagsisikap, na nagpapakasikap sa trabaho para mapunuan ang mga desire ng sariling buhay, makabili ng mga kung ano-ano para masunod ang luho. Iba po yun eh. Ang tinuturo sa atin bilang mga anak ng Diyos, na pagpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, maging ito man financially, maging ito man sa mga spiritually or physically, pinagpapala tayo ng Diyos upang magamit tayo para sa kanyang kapurihan, para magamit tayo para sa iba, para magamit tayo sa nangangailangan, para magamit tayo para sa iba, na maniwala sila na may Diyos na nagpapala sa ating buhay. Pero hindi na yun para ibigin mo ang salapi na makipag-away ka yan, makamkamu lamang ang gusto mo. Hindi po yun. Kaya kumbaga tayo, talagang ito ang naituro ng salita ng Diyos, na palitan ang ating kaisipan, na hindi na ito para sa
ating sarili. Tulad ng sabi ng salita ng Diyos, binuhay tayo ng Diyos ngayon, mga Kristiyano, nakakilala sa Panginoong Hesus, tumanggap ng kaligtasan. Kumbaga nabubuhay tayo ngayon, hindi para sa ating sarili, kundi upang magbigay ng karangalan sa Diyos, sa papaanong paraan, sa pagtulong natin sa kapwa, sa pag-share natin ng salita ng Diyos sa kapwa, sa pagtulong sa mahihirap. Yun po ang purpose natin kung bakit tayo nabubuhay. Dahil tunay nga walang kabuluhan ang anumang bagay ditong pagsisikapan ng tao kung hiwalay naman siya sa Diyos. Katulad ng isang message na walang kabuluhan, makamtan man ng isang tao ang buong sanlibutan. Imagine kung makamtan man ng tao ang buong mundo o nasa kanya na ang lahat, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay, wala itong kabuluhan. Ibig sabihin, matanggap niya man ang lahat, sa kanya man ang lahat ng kayamanan dito sa sanlibutan, kung ang buhay niya o ang espiritu niya ay mapupunta sa impyerno, walang kabuluhan ang anumang bagay na iyon. Kaya pinapaunawa sa atin dito, nagsisikap tayo upang bigyan ng kaluguran ang Diyos at masunod ang kanyang kalooban, na ang kalooban ng Diyos habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, magpakabanal kayo, layuan ninyo ang kasalanan. Yan po ang mga tagubilin sa atin na ulit-ulit na tinatagubilin, layuan ninyo. Yung mga desire natin noon na makalaman, makamundo, yan po ang magpapahamak sa tao. Kaya salamat na lamang dito sa salitang ito ng Diyos na nagturo sa atin na nagkaroon tayo ng banal na pagkatakot. Dahil dito sa salitang itong binabasa natin araw-araw, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, ito po ang nagbibigay sa atin ng guidance. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. At sikapin po ang word, pagsikapan. Sikapin ninyong maging makadiyos. Kailangan i-work out po natin. Sikapin nating maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw, ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Ito'y magagawa lamang po natin ito sa pamamagitan ng kalakasang nagmumula sa Espiritu ng Diyos, na kung saan itong pananatili natin sa kanyang salita, na siya ang tumutulong at nagpapaalala sa atin ng mga dapat nating gawin. Kaya nire-remind lagi tayo, manatili tayo sa salita ng Diyos. Manatili. Kasi dito tayo humuhugot ng instruksyon, kalakasan, kapangyarihan, pananampalataya. Kaya habang hinihintay, sabi dyan, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Yan po ang katotohanan. That's true. Na sabi dyan, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat na tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala.
Laging reminder. Makita po natin sa Apostol Pablo, no? Kahit nakakulong na siya, patuloy siyang nagpapadalang ng sulat sa mga naturuan na manatili kayo sa aral na ito. Lumayo kayo sa kasalanan. Layuan ninyo ang bagay na magpaparumi sa inyo. Ano? At sabi diyan, iyan ang isinulat niya sa inyo ng kapatid nating si Pablo Taglay, ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Yes po. Mailang bahagi sa kanyang sulat ay mahirap maunawain at binibigyan ng mahiling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan, kaya't ipinahahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo at sa pamamagitan sa Kanya at sa pagkakakilala sa Kanya. Ulitin ko po. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen po. So, iyan ang message ngayong araw na to sa May 2, actually May 3 na, madaling araw na po, alauna na ng madaling araw dito sa Pilipinas, at mamaya pupunta kami dyan sa gawain sa mga homeless at the same message po ito para sa kanila mamayang alas 9 ng umaga. So anyway, God bless to everyone, sa lahat ng mga believers, mga Kristiyano sa buong mundo o anuman sa lahat sa atin. Manatili tayo sa salita ng Diyos at ito ang nagbibigay sa atin ng instruction sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Amen. Salamat po. God bless everyone at hanggang sa susunod pong muli. Bye.